Hello mga ka-crazy at 50! Magandang araw po muli sa inyo. Ayan, nandito na naman po ulit kami at welcome po sa ating channel, Crazy at 50. Bakit po meron naman tayong isang episode bago matapos ang taon? Ayan, ito ay para mapaghandaan muli natin ang panibagong taon na naghihintay sa atin. Bakit? Ayan. Ano ba ang topic? Napakaganda po ng topic muli natin sa araw na ito. Ano ang topic natin? Mga 10 paraan para magkaroon ng bagong pagkakakitaan or 10 ways to earn in this 2026 upcoming year. Ayan. So ano ba yung mga dapat na pag-aralan natin para tayo ay kumita pa at makapag-ipon pa para sa ating retirement now that we are 50. Yan. Okay, yan pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, sana po i-like, share, at subscribe po sa ating channel. Ayan, Crazy at 50. Yan. Ano po ba yung ating 10 paraan para tayo ay kumita pa ng ating pwedeng ipunin para sa ating retirement? Ayan, ito ay online. Everything is online now. Hindi naman tayo talagang kumbaga naiiwan, pero kailangan nating sumabay, mas sumabay pa sa mga nangyayari sa paligid natin. Ayan, okay. With number 1 sa ating 10 na mga ways para ma-earn pa natin ang ating mga retirement na pwedeng gamitin sa ating pag-edad pa. Yan. Kasi sabihin natin na umedad tayo, pero hindi pa huli na matuto, hindi pa huli na pag-aralan itong mga ito. Ako nga hindi pa huli. Okay. So number 1, ayan, number 1 daw ay, ayan, content creator. Bilang content creator, ayan, online content creator, ayan, pwede tayong matuto ng bagong skill, yan, para, alam mo yun, hindi naman para tayo ay maging sikat. Ito ay para meron tayong legacy, ayan, or meron tayong paglilibangan, yan. Yan, kasi yung pagiging content creator, kaya ng ginagawa ko po ngayon, choice mo naman yan kung gusto mong gawin. Kung ayaw mo naman, okay lang din naman. Pero ito isang opportunity para makapagbigay ng pag-asang muli, makapag-share, at syempre yun nga yung sinabi ko sa isang episode ng ating video is to leave a legacy because YouTube nga is lifetime or forever. So pwede tayo mag-share at maging bahagi ng YouTube para makapagturo. Ayan. So ito ay bilang isang content creator. Ayan, pwede tayong bayaran dito. Siguro, hindi naman agad-agad. Pero at least nagtatanim-tanim tayo. Ano mang bagay na tinanim natin at pinalago natin yan at inalagaan, talagang siguradong meron kang aanihin dyan. Gaya ng for example, nagtanim ka ng puno, maliit lang yan. Pero sa pagdaan ng panahon, ito ay magiging mayabong na punong kahoy at magbubunga ito ng maraming prutas or bunga. Pwedeng gulay, pwedeng prutas. Ayan. Depende sa kung ano yung tinanim natin. Ayan. So, ayan. Pwede tayong maging content creator. Pwede kang gumawa ng content tungkol sa, yan, buhay 50, pwedeng sa healing or paggaling mula sa isang karamdaman na napagtagumpayan. Ayan. Pwede rin na tungkol sa pananampalataya mo. Ano yung mga naging beliefs mo? Paano ito nakatulong sa'yo? Paano ito naging magandang bahagi ng buhay mo? Ayan. And then, meron ding tungkol sa relationship. Ayan, yung mga relationship guru dyan. Pwedeng mag-content creator about relationship. At syempre, ito, pinakamagandang pwede nating i-content natin sa buhay natin. Yung mga naging lesson natin sa ating buhay. Lesson that we learned. And also lesson that we learn from other people. Ayan, pwedeng karanasan natin or karanasan ng isang malapit na kaibigan, kamag-anak, o naging bahagi ng buhay natin. Pwede nating i-content create yan. Pero syempre magkaroon tayo ng certain limitation on their privacy and also with our privacy. Ayan. Kasi nakakatuwa yung bagay na nagbibigay ka ng bagong kaalaman, refreshing yun para sa'yo at para din sa mga tuturuan mo. Ayan. Kaya pwede mong ikwento ang buhay mo, pero syempre may mga kwento na hindi naman lahat open
Alam mo yung pwede mong i-filter lang pang public at pwede namang ding iwan mo yung mga bagay na para sa iyo lang. Ayan, so yan, okay. At saka kasi ang nakakatuwa dito, kikita ka sa ads, sa brand collaboration, sa donations, and then sa digital products. Ayan, so pagiging content creator is maraming collaboration yan, maraming parang pwedeng ilagay-lagay. Kaya yan, ikaw i-ano mo yan, i-research mo, pwede mong i-research yan sa ating YouTube Academy or YouTube uh, University. Yan, sorry. Okay, number 2. Yan, number 2 na tayo. Online coaching and mentoring. Ayan. So ito ha, hindi mo kailangan maging psychologist para makapag-mentor ka, para makapagturo ka. Ayan. Basta magbigay ka ng, alam mo yung mga, ano yung pinagdadaanan mo, paano mo yung nalampasan, ayan. At pwede mo ring ituro yung mga steps na mga bagay na eto yung napagtagumpayan mo. Ayan. Ito, halimbawa, for example, uh, how to do like this and that. Ayan, pwede yan. How to know if a person is a true friend or not. Ayan, may mga ganyang bagay. O kaya naman, may mga content kasi ngayon na nakakatuwa, 'di ba, na parang tungkol sa relationship goals ng mga kabataan, paano mag-iingat sa mga alam mo na yung mga hindi mga inaasahang mga pangyayari para maiwasang magbuntis ang isang babae. Ayan, pwede yan yung mga kabataan, pwede nating turuan yan. Mentoring on a good path na pwede na nilang puntahan at iyon ay makakatulong sa kanila na maiwasan yung mga malalaking problema na pinagsisisihan yan sa bandang huli ng buhay nila. Ayan. So yan, pwede kang maging life coach, relationship advice, career mentoring, anong career na pwede nilang puntahan. Lalo na yung gusto nila talaga galing sa puso nila. Yan yung maganda nating pwedeng ituro sa kanila. At yan, pwede rin yung healing conversation. Healing conversation, yung nakikipag-usap ka lang, pwede yan. So, pwede kang maging life coach dito sa online. Depende kung magkano pwede mong i-charge sa kanila or i-fee, di ba? Depende yan sa lahat ng computations na gagawin mo. Okay, number 3 naman is online teaching. Ayan, so yung nakaraan, number 2 is coaching and this one is teaching. For example, pwede kang mag-tutor tungkol sa English, tungkol sa math. Naku, ang dami ngayon may kailangan ng mathematics, 'di ba? Lalo na yung mga higher math yan, mga calculus, algebra, 'di ba? Geometry, naku, ewan ko nung panahon ko 'yun, hindi ko talaga makuha 'yan. Pero ngayon unti-unting natututunan ko na kapag gumagawa kami ng assignment ng bunso ko. Nakukuha ko kung paano yung, eto lang pala 'yun. Noon parang hirap na hirap akong intindihin 'yun, pero ngayon eto lang pala 'yun. Ayan, so yan, pwede ka ring magturo ng mga life skills din. Life skills, for example, yung halimbawa, karate. Ayan, kung marunong ka mag-karate. Pero hindi online yun. Kailangan physical appearance yan. Karate. Pwede yung values. Yan. Faith-based na mga bagay o mga beliefs. Yan. Pero syempre, kailangan i-disclaim mo yung bagay na galing sa'yo at din yung galing dun sa ibang tao. Para meron kang kahit paano nagbibigay ka ng credit sa ibang tao. Ayan. Pwede ka rin magturo kung paano mag-journal, gumawa ng diary. Ayan. O kaya gumawa ng paano makabuo ng isang news, di ba? News article. Ayan. May 5WH questions yan na pwede mong ituro. Paano? Di ba? Sino, kailan, saan nangyari, ayan, paano nangyari ito, at ano ang naging resulta ng nangyaring iyan. Ayan, ang dami. Ayan, basic conversation. Ayan, basic conversation lang. Kung paano ka makikipag-usap sa isang tao, paano ka babati, paano ka gagalaw kapag nasa isang hotel ka or nasa isang gathering na formal. Ayan, maraming pwedeng ituro sa online. Pwede rin yung personality development or yung paglakad or pagtimbang-timbang ng mga bagay-bagay na buhat-buhat mo. Ayan, so pwede. So pwede mong maging platforms dito ay Zoom, Google Meet, ayan, Facebook groups, pwede rin. At pwede rin yung online academies, ayan. Tsaka ito, hindi ka dapat, alam mo yun, mag-isip ng mga bagay-bagay na basta simulan mo. Sabi nga ng Nike, just do it. Just do it.
Kaya ito ay hindi naman edad talaga ang puhunan talaga. Ito yung, yun nga na nabanggit ko na rin ito sa isang vlog ko. Grace, age gracefully and maturity, with maturity. So yan, kapag ka umidad ka, marami ka ng experience na pwede mong i-share because that, yun yung edge mo. That is your edge sa lahat ng mga, 'di ba? Nabanggit ko din 'to sa isang vlog ko na marami kayo, halimbawa 10 kayo, pero bakit ikaw yung pupuntahan ng tao? So there is something special about you that people will go to you instead of other people. Okay, so yan, i-discover mo rin yan bakit ikaw yung pupuntahan ng tao. Ayan, okay. So number 4 naman is freelancing. Ayan. So freelancing, pwedeng hindi kailangang, alam mo yon na marunong kang mag-design or mag, ayun, mag-design or coding. Meron ka lang kailangang skill lang na talagang in-expert mo. At yung expertise mo, pwede mong i-share yun sa online. Ayan, online. So, ano yan? Ano yan? Pwedeng maging virtual assistant ka, pwedeng chat support, pwedeng data encoder, ayan. Pwede kang maging online researcher, ayan. Taga-research ka ng mga kailangan ng mga boss na pwedeng mag-hire sa'yo. Ayan. Okay, with number 5, ayan, meron tayong pwede kang magbenta ng mga photos or videos. Ayan. Kahit na, alam mo yun, maliliit lang na mga, ano ba, hobby mo, photo and videos. Pwede mong gawing, ano yan, business online. Ayan. Bawa, may maganda kang camera. Yung camera na yan, gamitin mo. Huwag mong i-stack sa bahay. Gamitin mo para mag-picture ka ng mga magagandang scenery or mga moments ng mga tao. Ayan, na hindi mo lang papakita yung mukha nila kasi syempre magkakaroon ka ng problema sa privacy niyan. Pero, pwede mong gamitin yung camera na yan na hindi mo ginagamit na maraming taon para ang pagkakitaan. Ayan. So, maraming pwedeng pagkakitaan online. At yan syempre kapag ka nagkaroon ka ng pagkakataon na ibenta yung videos mo, pwede ka ring maging popular at pwede ka rin ng kunin bilang videographer or photographer sa mga events. Ayan. So that is one way of giving your bio or your resume to them in a very actual way or actually in action, kitang-kita nila na maganda talaga yung ginagawa mo. Ayan, okay. So ito ay number 6 na. Ito yung online selling. Ayan. Ako po nag-online selling ako for 2 years. Napaka-successful. Pero syempre, ang naging problema ko dito, maraming hindi nakabayad sa akin. Maraming mga hindi... Basta, very long story. Pero isa ring dahilan kung bakit ako tumigil is nagkasakit ako. Kaya medyo talagang sinikap kong pagalingin muna din yung sarili ko. Ayan, okay. So, pwede kang mag-online selling. Ano yung pwede mong ibenta? Ayan. Pwede kang mag-resell ng mga products ng ibang tao na may brand na sila, i-resell mo. Yan, katulad ng mga skin products, o kaya mga lipstick, ayan, mga accessories, yan, pwede mong i-rebrand sarili mo. Ayan, pwede kang magbenta ng mga sabon, ayan, or perfume, ayan, i-rebrand mo lang ayon sa gusto mong pangalan mo. Pwede yan, ayan, ano pa? Pwede ka ring mag-dropshipping. Yan, dropshipping yung magpo-post ka ng isang product, tapos yung pinaka-company, kukunin nila yung order na yon at sila na mag-ship doon sa iyong client. Ayan, dropshipping. Okay, pwede rin yung digital products. Ano yan? Kung magaling ka mag-design ka. Meron tayong tinatawag na Redbubble, Printify, or Printable. Ayan, pwede ka dyan, pumunta dyan sa mga website na yan at ibenta mo ang iyong design. Like, mag-design ka ng t-shirt, mag-design ka ng mags, mag-design ka ng hat, apron, dress, everything na pwede mong i-design. Lalo na, pwede ito sa mga schools. Ayan, pwede mong i-offer sa mga schools yan. Pwedeng online, pwede ring face-to-face. Ayan, pwede mong lahat gawin yan. Ayan, okay. So, pwede rin mga homemade products like peanut butter, ube or yema, yan, mga candies, ayan. Ano pa? Pwede, marami, leche plan, yan, pwede yan, mga product na homemade.
yan, bagoong, ano pa, kami ni tita namin dito, gumawa kami ng ano, ng alamang, sweet and ano, classic style. Masarap, kaya lang matrabaho din. Kaya medyo ano, mahihirapan din si tita namin, kaya hindi na namin tinuloy. Pero ang daming, alam mo yun, kung pwede lang na pa-orderin mo in occasional season, yan, pwede, event, pwede. Yan, maraming pwedeng pagkakitaan. At ito rin, pwede mo itong i-post din sa Facebook Market, TikTok, Facebook, sa Shopee, ayan. Facebook Marketplace na sabi ko na, at saka TikTok Shop. Ayan, pwede mong i-share yan sa mga platforms na yan. Kaya minsan yung pag-i-scroll natin sa social media, no, instead na mag-scroll ka na mag-scroll, gawa ka ng way para pagkakitaan mo yung pag-scroll mo sa social media. Yan. Kasi sa 50, di ba, sa age natin na 50, marami na tayong na-experience nga dumaan sa ating buhay na pwedeng-pwede nating gawin, ma-share din. At syempre, mas madiskarte na tayo ngayon. Mas madiskarte na. Yes. Okay, so number 7 naman is affiliate marketing. Ayan, maggagawa ka ng, etong affiliate marketing, gagawa ka ng video or pwedeng mag-vlog ka ng something about sa product na yun. For example, mahusay kang mag-karate. Ayan. So, pupunta ka sa isang katulad ng Amazon. Affiliate mo yung sarili mo sa Amazon and then pipili ka ng product ng Amazon or item doon na pwede mong i-feature sa iyong vlog. And then, syempre, yung link noon, ilalagay mo sa iyo para yun yung ibibenta mo. Yan, ibibenta mo sa iyong sa iyong pinaka pwedeng sa Facebook mo, pwedeng sa TikTok mo, pwedeng sa YouTube mo. Basta yung link ng product na yun, ilalagay mo doon, pero may ibibigay sa yung code or pinaka-code mo ng pwedeng Amazon, pwedeng Shopee, pwedeng Lazada, pwede sa lahat ng market place na merong binibentang mga products, pwede kang maging affiliate. May program dyan. Tingnan nyo yung, i-check nyo yung affiliate marketing. Ayan. Pwede kang maging affiliate marketer sa mga sapatos. Yan, katulad ng Nike, Reebok, ano pa. Katulad ng Adidas. Yan, pwede. Pwede rin sa mga t-shirts, jackets. Yan. Pwede. At kung gusto mo naman na bigger picture, ang gusto mo, pwede kang maging affiliate marketer ng isang, for example, mahilig kayong mag-camping. Ayan, yung mga tent, yung mga gamit sa camping, pwede mo yung i-affiliate market para kumita ka sa mga percentage ng commission na binibigay nila. Ayan, different commissions sa different products and different items and different company. Pero one of the biggest company talaga na nagbibigay ay Amazon, Redbubble, Clickbank yata yun. Clickbank yan. Marami. Pwede kong ilagay dito sa description kung saan kayo pwedeng maging affiliate marketer. Ayan. Okay. So, pwede ka rin pala, ito pa pala, dagdag product na pwede mong i-affiliate market. Napakaganda nito, yung mga vitamins, supplements, books, tapos mga courses. Ayan, courses, ano ba, for example, how to be a good English speaker. Ayan. Ano pa, how to be a good mother. Ayan. May course pa pala ng ganun. Yan. Pero joke lang po yan. Pero alam nyo, ang pagiging mabuting nanay, init po yan sa isang tao. Ganon din yung pagiging mabuting tatay. Init din yan. Kasi binigay yan ng Diyos sa puso natin na maging mas mabuti tayong tao, lalo na mga magulang sa ating mga anak. Ayan. So, pwede rin yung mga beauty products and wellness products. Or yung mga nutritious, alam mo yung nutritious product, pwede yan i-market, i-affiliate market. At saka kapag may bumili sa'yo, halimbawa, bumili ngayon, tas umulit na ulit, yan yung tinatawag nating suki. Online suki mo na yan na magiging suki mo at magpapayaman sa'yo. Why not, diba? Why not? Okay, so ito yung perfect sa'yo kapag mahilig kang mag-share at mag-recommend ng mga product na talagang nakatulong sa'yo. Ayan, okay. And then next, number 8 naman, ito yung vlogging.
and online writing. For example, magaling ka magsulat ng mga tungkol sa storya ng isang tao, or marunong ka magsulat ng mga outline for announcing something, or magsulat ka ng mga halimbawa tungkol sa bukod sa kwento, 'di ba? Yung mga outline tungkol sa isang talk, ayan, isang topic, ayan. Pwedeng-pwede mo yang isulat. At nandito rin yung reflections, ayan, devotionals, life lessons, healing stories, ayan. Ayan, so sa pagpapatuloy po, no, number 8 na tayo. Ayan, may nagkakantahan na po sa labas, kaya alam yun, masaya lang may background tayo. Okay, so yun nga, no, nabanggit ko kanina yung selling of your videos and your pictures. Ayan. So ito naman, ganun din, halos ganun din, stock photography or video. So sabi dito, kung nag-e-enjoy ka sa pag-picture-picture ng mga halimbawa yung mga masayang tanawin, magagandang mga lugar, ayan, or masasarap na mga pagkain, o kaya naman yung mga actions ng totoong mga tao. Bawa, may tumatakbo sa palengke or namamalengke. Tumatakbo sa palengke. Halimbawa, may tumatakbo sa isang sports arena, ayan. Or sa isang sports complex, yan, pwede yan. Kaya naman kung mahilig ka sa, ano pa ba yung mga magagandang kunan ng picture, mga hayop, ayan, mga hayop. Yan, pwede yan. Lalo na kung merong mga zoom lenses yung mga, ano nyo, kung meron kayong tawag dito, Nikon or yung isa Canon, yan, na mga magagandang mga camera na may mga lens na zoom in and na zoom out yung mga mga subject nyo, yan. Sensor niya na medyo maingay na ngayon, no? Okay, at saka ayun, pwede mo ring picturean yung mga daily life. For example, may nakita kang garden din, tapos merong mga matatanda na nakaupo doon, yan, pwede din. Yung hindi naman nakikita agad talaga yung yung kanilang mukha. Kumbaga, blurred lang yung mga mukha ng mga subjects. Tapos, o kaya mga puno, mga halaman, ang daming pwedeng gawin, no? Lalo na kung meron kang talagang mga equipment na magaganda. May mga nga yan, di ba, mga lightings pa na talagang nagsiset sa ng lightings para mas maganda talaga yung picture. Ayan. So yan, no, kasama yun, no, number 8 natin yan. Stock photography or video. Yan. Tapos ito, meron din ito, number 9 na tayo. Number 9, yung online surveys and microtasks. Ayan. Sa online surveys, may mga question lang na talagang mo siya, i-fill in mo yung mga answer mo. Tapos yun, binabayaran sila. Hindi ko lang alam kung magkano, pero yun, pwede yun. Kung hindi ka masyadong techie, gusto mo lang magsagot-sagot ng mga question, ayan, pwede yan. Ang ganda ng music, diba? Parang ano bang music yan? Parang ano yan sa Mannequin dati. Mga nabuhay na ng 1980s yan, alam nyo yan. Okay. Tapos, ayan, dahil meron kang mga microtask, katulad halimbawa, di ba meron tayong, halimbawa, mag-ano ka ng email, magbubukas ka ng email, meron dong parang, kung ano yung nakikita mo na puzzle, gagawin mo yun. Ayan, merong mga ganyan. O kaya, meron namang mga task na meron siyang ginagawang, ipo-point niya yung isang bagay. Tapos pagka-point niya ng isang bagay, ikaw maglalagay kung ano ba yun. For example, isang isang truck, taxi, motor, bicycle, ayan, or bicycle mismo, o kaya mga cars, ayan. Ayan yung mga parang tatanungin kanila. Ayan. Okay, so yan ang number 9. And then, syempre, number 10, yung kahit na malayo ka, yung remote jobs, number 10. Kahit malayo ka dun sa pinaka-company mo, kahit nasa ka pa, overseas ka, or basta kung nasan ka, pwede kang magkaroon ng opportunity na magkaroon ng ng customer service na pwede kang maging representative nila sa kanilang mga project. Ayan. So, yan, pwede kang mag-tech support, marketing, administration, ayan, pwede yan. At saka yun nga, yung mga ginagawa nila para sa isang trabaho. For example, sa isang marketing
magdo-drawing ka or magde-design ka ng isang parang, kasi yung anak ko ganito ang trabaho niya. Meron siyang skill sa pagde-design, digital design ng mga pwedeng sa kanila, kasi meron pang may bakery sa isang bakery, pero high-tech na mga bakery to sa Bonifacio Global. Ayun, dinidesign niya yan. Tapos meron siyang mga magagandang mga designs na kung saan pati video, yan, pinoportray nila yung totoong nangyayari sa may tawag doon, sa chef, yung niluluto talaga ng chef, magwaga sila ng cake, ayan. Tapos habang binibideo niya yun, i-design niya na yun, i-present niya naman sa isang parang store. Yan. Katulad ba, mga nakikita tayo, diba, sa shop ng Jollibee, yung mga naka-display dyan, yan, sila ang gumagawa ng design nun. Yan, yung kay anak kong dalaga, nasa isang restaurant siya, tapos dinidesign niya lahat ng mga alam mo yung mga marketing designs dun sa pinakataas ng yung kapag mag-order ka, di ba, sa Starbucks, pag mag-order ka sa Starbucks, makikita mo na doon yung mga menu. Tapos yung mga dinidesign. Pwede yun na kahit malayo ka, i-design mo yun, tapos send mo na lang sa kanila via email. Ayan. So marami ng ways para maka-earn ka ng income this coming year at sa mga susunod pang mga taon. Lalo na kapag na-master mo ang kahit isa lang o dalawa sa 10 mga nasabi natin na mga suggestions na earning, ayan, ways of earning, ayan, or mga 10 paraan para kumita tayo ng extra income ngayong 2026 and years na onwards pa, ayan. Sobrang naputol kasi itong video natin. Nawala tuloy ako sa hulog. Pero yun nga, kaya yung earning natin or yung pagkita ng money sa pamamagitan ng simple task, simple skill na meron tayo via online. Pwedeng, halimbawa, aralin natin ng unti-unti hanggang sa pagkaalam na natin, ayan, pwede na nating simulan. Ayan. Tapos yun lang, syempre, pagka mahirap, unti-unti lang, yung little by little, day by day, na learning natin sa isang skill, ayan, hanggang sa matutunan natin, maging expert tayo. Kasi lahat naman nagsisimula sa maliliit lang. Dapat consistent, hanggang sa makita natin kung paano. Ako nga, alam nyo, sa totoo lang, 10 taon ko talaga tong pinangarap. Grabe, sa 10 taon mo, na mag-digital design, ayan, mag-video edit, ayan. Tapos yun, masaya lang ako, nag-enjoy ako kasi yun yung parang pinaka-benefit ko sa sarili ko na after 10 years, eto na. Ayan. Hindi naman pa ako kumikita, 'di ba, dito sa YouTube channel kasi ang pinaka-purpose ko is hindi naman yun ang basic na kung i-bless, 'di ba? Why not? Talagang tatanggapin mo yan whether diba, yan sa Diyos. So ang pinaka-importante dito, meron tayong ginawa na paraan para mas mapaunlad pa natin ang ating sarili. Yan, dahil dyan sa mga ways of income na yan, nandiyan na nakalatag na kumbaga sa pagkain, nandiyan na, ikaw na lang ang bahalang mamili kung ano yung gusto mong kainin. So ayan yung mga digital products na pwede natin gawin. Ikaw lang bahala mamili kung ano yung gusto mong matutunan para may apply mo at mapakinabangan at kumita na money. Ayan. Kaya pipiliin mo na lang kung ano talaga yung gusto mong pathway na pwede mong puntahan. Ayan. So yan 10 mga suggestions, tips na pwede mong pagkakataan ngayong darating na taon. Ayan. So talagang sabi ko nga, ang buhay ng isang over 50 or 50 years old ay isa pang adventure, isang journey na kung saan may pagkatuto sa mga bagay-bagay. Ayan. Na minsan kala natin alam na natin lahat, pero meron pa rin tayong yung aha moment, oo nga no, yun pala yun. Ayan. So dahil doon, matututo tayo.